Kabanata 316. Bakit ang sakit ng tiyan ko? Agad na nagsalubong ang kilay ni Sebastian matapos uminom ng red wine. Bumagsak siya sa kama dahil sa hindi matiis na sakit at nagpagulong-gulong. Pinaputukan niya ng dagger si Yvette. Nilagyan mo ba ng lason ang alak ko? Nakangiting tuwang-tuwa, dumura siya, pagpipire-pirisuhin kita, kasuklam-suklam na bastos na samaire sa mabuting reputasyon ko. Hindi pa sapat ang malason ka. Yvette Osborne, binigyan kita ng pagkakataon. Bakit hindi mo ito pinahalagahan? Habang nagsasalita, napaupo si Sebastian sa kama na nakangisi, hindi na mukhang nasasaktan. Paano nangyari to? Bakit hindi ka nalason? Nabigla siya, nawala ang kalmado niya. Malinaw niyang nasaksihan ang pag-inom nito ng lason na red wine. At saka, galing kay Marcus ang lason, at dapat ay mabisa. Lumaki akong sanay sa mga halamang gamot. Walang epekto sa akin ang lason mo, paliwanag niya. Sa totoo lang, pinagpawisan siya ng malamig nang mapagtantong may lason ang kanyang alak. Maaaring lumaki siya sa paligid ng mga halamang gamot at immune sa karamihan ng mga lason, ngunit ang lason ni Yvette ay napakalakas. Ang kanyang dating sarili ay hindi sana nakaligtas sa pagkalason. Sa kabutihang palad, siya ay nagsasanay ng dalawahang paglilinang. Ang kanyang aktibo at passive na enerhiya ay nakatulong sa pag-detox ng kanyang katawan. Higit pa rito, pinalakas ng dual cultivation process ang kanyang katawan, na tinulungan siyang makaligtas sa pagpatay. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong paraan ng kamatayan? He chuckled icily habang pumuti ang mukha ni Yvette. Umikot siya at tumakbo papunta sa pinto. Nako, hindi siya binitawan ni Sebastian. Kumamaw siya sa hangin, at naramdaman niyang binalot siya ng malakas na puwersa. Inihagis niya ito sa kama sa pamamagitan lamang ng pagkaway sa hangin. Natakot si Yvette sa labas ng kanyang talino. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Sebastian. Lumuhad siya sa kama para humingi ng awa. Please don't kill me. I was wrong. Give me one more chance. Hinding-hindi na ako hihilahin yan sayo. I can spare your life, but it all depends on how you behave, he said suggestively. Kinuha ni Yvette ang mahinang tono at nabigla siya ng matinding kahihiyan. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi ang maghubad at ilagay ang kanyang makapal na katawan sa buong display upang mabuhay. Agad siyang inipit ni Sebastian sa kama at hinalikan siya sa labi nang masiyahan ang kanyang pagnanasa. Dati niyang pinipigilan ang sarili, ngunit kalaunan ay naunawaan niya ang panandaliang kalidad ng buhay. Kahit na naabot niya ang Divine Realm, magdaragdag lamang iyon ng 100 taon sa kanyang habang buhay. Dahil ang oras ay maikli at mahalaga, walang punto na pigilan ang kanyang mga pangangailangan. Dapat tamasahin ng isang tao ang buhay ng lubos at huwag hayaang masayang ang mga pagkakataon. Gusto niyang i-enjoy ang buhay habang may oras pa siya. Samantala, mariing ipinikit ni Yvette ang kanyang mga mata at tahimik na tiniis ang kanyang mga ulos. Puno ng galit, hinahangad niyang maputol-putol siya. Higit sa galit, napuno siya ng kalungkutan. Gaano katawa-tawa para sa isang anak na babae ng pamilya Osborne na ayalay ang kanyang katawan kapalit ng kanyang buhay. Makalipas ang 1 oras, nagpahinga muna si Yvette sa kama bago bumangon at nagbihis. Handa na siyang umalis, ngunit pinigilan siya ni Sebastian. Hindi ka makakaalis nang walang pahintulot ko. Ano pa bang gusto mo pagkatapos mong makasama ako? Single niya sa kanya. Sa tingin mo ba naayos na natin ang score pagkatapos kitang ligawan minsan? You were trying to poison me, you know. Siya scoffed. Ilang beses mo ba akong paglalaruan? Galit na tanong niya. Kabanata 317. I'll let you go only kapag tapos na akong magsaya kasama ka, sagot ni Sebastian. Sebastian Wilder, huwag kang tumawid ng linya. Bulalas ni Yvette. Tawid sa isang linya. He cackled. Mayroon kang masamang memorya. Hindi mo ba naaalala? Isinuko ka ng iyong kapatid pagkatapos niya akong matalo. Pagkatapos noon, sinubukan mong pukawin ang Fader Island. Ngayon, sinubukan mo akong lasunin.
Gusto ko pinatay ka kung hindi dahil sa kagwapuhan mo. Iyon ay epektibong tumahimik sa kanya. Humbled, she said pleadingly, so, ano ang dapat kong gawin para palayain mo ako? Di ba sabi ko sa'yo? Bitawan na kita kapag tapos na akong magsaya sa'yo, ulit niya. Infuriated, she thought, I'm still young and pretty. Ibig bang sabihin nito ay bibitawan na lang niya ako kapag lampas na ako sa aking katandaan, matanda at kulubot na. Nangatwiran siya, Sebastian, isa akong Osborne. Hindi ito palalampasan ng pamilya ko kapag hindi mo ako pinakawalan pagkatapos mong lampuhin ang mga binti ni Marcus. Stop threatening me with your family. Mas mabuting huwag na lang nila akong I-provoke, or I will wipe out them. Casual niyang binitawan ang banta na para bang kaya niyang durugan ang pamilya na parang mga surot. You're pretty full of yourself, di ba? US Osborns might not be a match for the four major families of Phaedra Island, but we're a force to be reckoned with amidst the hidden families. You can't wipe na wala kami kahit na gusto mo, pinaalis ka namin kung hindi dahil sa pamilya Sanders. She continued, kung pipilitin mo ang kamay namin, papatayin ka namin kahit na suportado ka ng pamilya Sanders. Mas mabuting huwag mong kalimutan ang tatlo pang Great Immortal Sex. Isa lang sa apat ang pamilya Sanders. Sige, subukan mo ako. Tingnan natin kung papatayin muna ako ng mga Osborne o lipulin ko muna ang pamilya mo. Nagpakita siya ng kumpiyansa, alam na malapit na niyang marating ang Divine Realm. Sa antas na iyon, kahit na ang mga banal na Grandmaster ay hindi makakapantay sa kanya. Walang banta ang mga Osborne. Higit pa rito, nakuha niya ang script para sa ikalawang pagbabago. Matapos makumplito ang kanyang unang pagbabago, magpapatuloy siya sa paglilinang at magiging hindi magagapi sa ilang sandali. Parehong kinilabutan at nagalit si Yvette sa kay-abangan at katigasan ng ulo ni Sebastian. Go draw the bath for me. You'll serve me, utos niya. Sebastian Wilder, napakalayo mo na. Galit na galit si Yvette. Bilang isang Osborne, palagi siyang pinaglilingkuran at hindi kailanman kabaligtaran. Sinabi ni Sebastian, Yvette Osborne, ito na ang iyong huling babala na kumilos at makinig sa aking mga utos. Huwag mo akong guluhin, kung hindi, sisirain ko ang iyong leeg. At mula ngayon, tawagin mo akong master. Naiintindihan. Ikaw, magmumura na sana siya ngunit napakagat ng dila nang makita ang nagbabantang kislap sa mga mata nito. Noong baka mapatay niya talaga siya. Sa isiping iyon, masunurin niyang iginuhit ang paliguan para sa kanya, habang tahimik na sumusumpa na gagantihan niya siya. Kinakabahang naghihintay ng update si Marcus sa kanyang silid. Gayunpaman, hindi bumalik si Yvette hanggang sa dumaong ang barko kinabukasan. Masama ang kutob niya dito. Nasaan ang ate mo? Tanong ni Frederick kay Marcus nang makita niyang nawawala si Yvette nang bumaba sila sa barko. I think she went to take revenge against Sebastian. Hindi na siya bumalik mula noon. I'm afraid na may nangyari na sa kanya, pag-amin ni Marcus. Nagulat at nagalit si Frederick, ano? Bakit hindi mo siya pinigilan? Napilayan ako. Paano ko siya mapipigilan? Ganti ni Marcus na may nakakaawang ekspresyon. Dapat sinabi mo man lang sa akin. Halos sampelan ni Frederick ang kanyang anak. Hindi nagtagal, nagmamadali siyang pumunta sa kwarto ni Sebastian. Gayunpaman, natigilan siya sa paglalakad nang makita niya si Sebastian na naglalakad palapit sa kanya kasama ang isang babae si Yvette sa kanyang mga bisig, na labis na ikinadismaya ni Frederick. Kabanata 318. Nanlaki ang mga mata ni Frederick sa hindi makapaniwala. Agad na humingi ng saklolo si Yvette nang mabangga niya ang kanyang ama. Napaluha siya, nakakaawa. Dad, iligtas mo ako. Bitawan mo ang anak ko. Umungol si Frederick, mukhang nakamamatay. Ang kaguluhan ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga pasahero na abala sa pagbaba ng barko. Tumawa si Sebastian. Mr. Osborne, get your facts right. Ibinigay ng anak mo ang kapatid niya matapos mawala sa akin. Pag-aari ko siya ngayon, at may karapatan akong yakapin siya.
Kahit nadalhin ko siya sa aking kwarto para makipagtalik, hindi iyon sa iyo. Negosyo. Tumanggo ang karamihan bilang pagsang-ayon. Iyon ang implicit rule ng taya sa pagitan nina Marcos at Sebastian. Bukod dito, ang parehong partido ay sumang-ayon sa mga patakaran. Dahil natalo si Marcos sa kanyang kalaban, kailangan niyang igalang ang kasunduan. Nag-alab ang galit ni Frederick sa sinabi nito. I'm warning you now, Sebastian Wilder. Let go of my daughter, or I'll teach you a lesson. Sa kabila ng kanyang galit, alam ni Frederick na mas mahusay kaysa sa pukawin ang hinaharap na manugang ng makapangyarihang pamilya Sanders. Hindi niya kayang masaktan ang mga ito. Ngumisi si Sebastian, she's mine. Sino ka para sabihing palayain ko siya? Kung away ang gusto mo, sasamahan kita. Bilang isang Pinnacle Grandmaster, si Sebastian ay halos kapantay ng isang banal na Grandmaster. Kahit na si Frederick ay isang mabigat na banal na Grandmaster sa kanyang sarili, ang pagkatalo kay Sebastian ay hindi madaling gawain. Nililigawan mo si kamatayan. Putol ni Frederick. Hindi ka ba natatakot na magagalit ang pamilya Sanders kapag nalaman nilang natutulog ang kanilang magiging manugang? Wala ka nang pakialam dun. Feel free to tattle on me, sabi ni Sebastian. Ang kabastusan ni Sebastian ay nagpasiklab sa galit ni Frederick, ngunit nagawa niyang kontrolin ang kanyang init ng ulo. Ano ang dapat kong gawin para mapalaya mo ang aking anak? Tanong niya. Hindi siya nang ahas na saktan ang pamilya Sanders dahil sa takot na lipulin nila ang mga Osborne. Gayunpaman, hindi niya nais na maging isang katatawanan para sa pagkabigong iligtas ang kanyang anak na babae. I heard the Osborne own the Phoenix Blood Herb. Why don't you give me that plant in exchange for a vet's release? Mungkahi ni Sebastian. Ano? Pagmamayari ba ng mga Osborne ang Phoenix Blood Herb? Ang mga practitioner na nakapaligid sa kanila ay napabuntong hininga, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Ang Phoenix Blood Herb, na kilala rin bilang isang spiritual herb, ay rumored to grow by absorbing nutrients from the blood of a phoenix. Dahil dito, naglalaman ito ng napakalaking dami ng enerhiya. Maaari nitong mapahusay ang tibay ng isang tao at base sa paglilinang. Kahit isang siglong gulang na ugat ng dragon ay namutla kung ihahambing. Sinong nagsabi sa'yo niyan? Kalokohan lang, nagmamadaling tanggi ni Frederick sa sinabi ni Sebastian. Gayunpaman, nahuli ni Sebastian ang panandaliang hitsura ng gulat sa kanyang mga mata. Si Lord Dracarys ay hindi sinasadyang nakarinig ng balita tungkol sa halamang gamot sa pag-aari ng mga Osborne. Sa una ay nagdududa, sa wakas ay kinumpirma ni Sebastian ang balita sa pamamagitan ng reaksyon ni Frederick. Mr. Osborne, hindi mo ito kailangang ikaila. Nakikipagnegosasyon ako sayo. Nasa sayo kung gusto mo talagang mabawi ang anak mo. Bago ka magdesisyon, mananatili sa akin si Yvette. Pangako, aalagaan ko siya ng mabuti. Pagkatapos nun, umalis si Sebastian na nakayakap kay Yvette. Naikuyom ni Frederick ang kanyang kamao, pinipigilan ang pagnanais na suntukin si Sebastian sa ulo dahil hindi niya kakayanin ang mga kahihinatnan ng paggawa nito. Kabanata 319. Pagkaraan ng ilang hakbang, huminto si Sebastian sa kanyang kinatatayuan at lumingon. Mr. Osborne, I hope you make a decision soon. Kung hindi, natatakot ako na baka matamba ang anak mo. Hindi naman iyon ang gusto mong makita, di ba? Ang mga salita ni Sebastian ay nakakuha sa kanya ng thumbs up mula sa mga tao sa kanilang paligid. Lihim silang namangha sa hayagang pagpapahiya ni Sebastian kay Frederick. Samantala, nagngangalit si Frederick matapos niyang marinig ang sarkastikong pahayag ni Sebastian. Sebastian Wilder, bagay ka talaga. Fine, I agree to give you the Phoenix Blood Herb. Bitawan mo na ang anak ko at sumama ka sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang herb. Sumuko si Frederick dahil hindi lang siya nawalan ng anak kay Sebastian ang dignidad ng mga Osborne ang nakataya. Sa pilitang pumunta sa isang sulok, wala siyang choice kundi pumayag. Hindi ako uuwi sa inyo. Pagkababa namin ng barko, magche-check-in ako sa isang hotel. Maaari kang umuwi at kunin ang halamang gamot, o maaari kang kumuha ng maghahatid nito.
Ilalabas ko lang ang iyong anak pagkatapos. Nakuha ko ang aking mga kamay sa damong iyon. With that, umalis na si Sebastian kasama si Yvette habang si Joseph at Zia ay nakasunod ng malapit sa likod niya. Walang choice si Frederick kundi panoorin silang umalis sa galit. Samantala, mula sa isang tagong sulok, pinagmamasdan ni na Merlin, Elena, at Nelson ang eksenang naganap. Elena, akala ko foolproof ang plano mo. Anong nangyari? Tanong ni Merlin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit ang plano ay hindi isang kompletong kabiguan, bagaman. Sinalubong sila ni Elena ng nakakalokong ngiti. May follow-up plan ka ba? Tanong ni Merlin. Nakangiting paliwanag niya, dinukot ni Sebastian si Yvette Osborne at hinihingi niya ang Phoenix Blood Herb bilang ransom. Sino sa tingin mo ang magiging pangunahing sospek kapag namatay si Sebastian? Well, ang Osbornes, syempre. Naintindihan naman agad ni Merlin ang kanyang plano. Dagdag pa niya, tama ka. Palihim nating buntot si Sebastian at alisin siya kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon. Tumango rin si Nelson bilang pagsang-ayon. Parehong kinatakutan ni na Merlin at Nelson si Sebastian kaysa sa hinanakit nila sa kanya. Ang kanyang pambihirang talento ay nagbigay ng banta na alam nilang lalago lamang kung hindi sila kikilos ngayon. Nakapagtataka, ngumiti lang si Elena at pinayuhan, pagpasensyahan na natin. Hindi ba mas mabuting gawin natin ang paglipat natin pagkatapos niyang matanggap ang Phoenix Blood Herb? Ang mga mata ni Merlin at Nelson ay kumikinang sa tuwa. Tama si Elena. Sa pamamagitan ng pagpatay kay Sebastian pagkatapos niyang makuha ang pambihirang halamang gamot, may secure nila ang damo para sa kanilang sarili, na pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Si Sebastian at ang grupo ay bumaba sa barko at nag-check-in sa isang malapit na hotel. Pagkatapos, nagretiro si Sebastian sa kanyang silid kasama si Yvette, naiwan si Zia na hindi mapalagay. Naniniwala si Zia na tugma siya kay Yvette sa hitsura at figure. Hindi niya maintindihan kung bakit mas pinili ni Sebastian na makasama ang isang random na babae kapag available siya. Samantala, si Yvette, na natuto ng kanyang aralin, ay agad na nagsimulang maligo para kay Sebastian. Handa siyang pagsilbihan siya. Ang tanging motibo niya sa pagsisikap na pasayahin siya ay ang pagbaba ng kanyang bantay. Pagkatapos, gagawa siya ng paraan para makatakas. Gayunpaman, nakita ni Sebastian ang kanyang mga intensyon at hindi siya binigyan ng pagkakataong tumakas. Pagkatapos ng lahat, kailangan niya siya upang makakuha ng Phoenix Blood Herb mula sa Osbornes. Ang espiritual na damong ito ay mas mahalaga kaysa sa siglong gulang na ugat ng dragon at lubos na magpapahusay sa bisa ng Essence Nourishing Pills. Sa ikalawang araw, si Yvette ay hindi nakahanap ng pagkakataong makatakas, na ikinagalit niya. Pagsapit ng gabi, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga, nagbitiw sa katotohanang muli siyang mapapasaakin ng awa ni Sebastian. Nang makita niya si Sebastian sa kama, naghanda siyang maghubad ng damit. Noon ay nakarinig sila ng katok sa pinto. Mr. Wilder, nandito si Mr. Osborne. Kabanata 320. Narinig ni na Sebastian at Yvette ang anunsyo ni Joseph mula sa pintuan. Sagot ni Sebastian, papasukin mo siya. Pagkatapos nun, hinailan niya si Yvette para humiga sa gilid niya. Pinilit niyang bumangon ng mapagtanto niyang papasok na ang kanyang ama sa silid, ngunit niyakap siya ni Sebastian ng isang mahigpit na yakap, hanggang sa maipit siya sa pamamagitan ng pagbalot ng isang paa sa kanya. Master, nakikiusap po ako sa inyo. Please let me go, okay? Pakiusap niya sa kanya nang siya ay nakulong. Paano kung makatakas ka kapag binitawan na kita? Hintayin natin ang papa mo na pumasok. Pakakawalan kita kapag nagpakita siya ng Phoenix Blood Herb, sagot ni Sebastian. Sa sandaling iyon ay pumasok si Joseph sa kwarto kasama si Frederick. Nagalit si Frederick nang makita niya ang kanyang anak na nakahiga sa mga bisig ni Sebastian, pareho silang nakasuot ng manipis na damit na pantulog. Dahil sa hiya, ibinaon ni Yvette ang mukha sa dibdib ni Sebastian. Mr. Osborne, dala mo ba ang Phoenix Blood Herb? Naglakbay ang tingin ni Sebastian sa mukhang vintage na rosewood box na may magagandang pattern na hawak ni Frederick.
Ang kahon mismo ay mukhang mahal. May dahilan si Sebastian para maniwala na naglalaman ito ng Phoenix Blood Herb. Si Frederick, na pinipigilan ang kanyang galit, ay nagsabi, "Ako ang nagdala nito. Palayain ang aking anak na babae ngayon. Ibigay mo sa akin ang mga paninda at ibabalik ko ang iyong anak," giit ni Sebastian. "Kunin mo." Inihagis ni Frederick ang kahon kay Sebastian na may sakit sa puso. Gumastos siya ng malaking halaga at tumalon sa mga hoop upang makuha ang damo. Sinadya niyang gamitin ito para sa pagpipino ng tableta ngunit iniwan ito upang mangolekta ng alikabok dahil kakaunti ang mga talaan ng mga tagubilin kung paano gamitin ang damo. Nagsisi siya na hindi niya naubos ang halamang gamot. Kahit na ang pag-inom ng damo ay hindi kasing epektibo ng pagpino nito sa isang tableta at pagkatapos ay pag-inom nito, mas mabuti pa rin ito kaysa ibigay ito ng libre at sa isang pangunahing kaaway. Hinablot ni Sebastian ang kahon at mabilis na binuksan para tingnan ang laman. Sa loob, nakakita siya ng isang halamang gamot na mga 3 pulgada ang taas na may 7 dahon. Ang damo ay translucent at nagninangas na pula na parang dugo ang damaloy dito. Iyon nga ay ang Phoenix Blood Herb. Tuwang-tuwa si Sebastian na nasa kanya ang damo. Mas masaya ang pakiramdam niya kaysa kung nakatanggap siya ng windfall dahil napakahirap hanapin ang isang pambihirang damo. "I'm a man of my word. Eto, pakakawalan ko na ang anak mo." Binitawan ni Sebastian si Yvette, na agad namang tumalon sa kama at tumakbo sa mga bisig ni Frederick. Tuloy-tuloy ang pag-iyak niya, inilabas lahat ng lungkot niya. "Sige. Stop crying. Let's go home." Mahinang pag-aalo ni Frederick sa kanya bago binigyan ng matalim na tingin si Sebastian. Na tingin si. Sa kabila ng pagsisikap ni Frederick na itago ito, napansin ni Sebastian ang nakamamatay na kislap sa kanyang mga mata. Ito ay inaasahan. Ipinagkibit balikat ito ni Sebastian. Hindi niya sasaktan ang mga hindi nanakit sa kanya, ngunit palagi siyang gumaganti sa mga gumawa. Ang mga Osborne ang nagsimula ng gulo, kaya natural lang na gumanti siya. "Mr. Wilder, umuwi na tayo ngayong may dala kang Phoenix Blood Herb," mungkahi ni Joseph. "Gabi na. Aalis na tayo bukas," sagot ni Sebastian. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, idinagdag ni Joseph, "Mr. Wilder, nag-aalala ako na hindi ito tatanggapin ng mga Osborne habang nakahiga. Ang damo ay hindi mabibili ng salapi, at kahit na hindi kanila hayagang atakehin, maaari nilang subukan ang isang bagay na palihim. Bukod dito, marami pang iba ang nakarinig tungkol sa Phoenix Blood Herb. Kung magpasya silang i-target tayo, maaari tayong nasa panganib kung mananatili tayo rito." Tumango si Sebastian, na kinikilala ang pag-aalala ni Joseph. "Tama ka. Mamayang gabi tayo uuwi." Bumili si Joseph ng kotse, at si Zia ang naging driver, na naghatid sa kanila pabalik sa Ravenview. Pagkaalis nila, 2 sasakyan ang nagsimulang humarurot sa kanila. Si Merlin, Elena, at Nelson ay nakaupo sa isang kotse habang ang isa naman ay dala sina Benjamin, Rainey, Magnus, at Nathaniel.